tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Napakinggan
Ikalawang Korinto 12:7-10. Upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisihan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kapangyarihan sa kahinaan. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nagiging sakdal sa ating kahinaan. Kung kailan tayo mahina, tayo ay malakas dahil kay Kristo. Ang kahinaan ay hindi dahilan para tayo ay magkasala. Ito ay upang aminin natin na sa ating sarili ay wala tayong lakas. Sa oras ng kahinaan, isaisip natin ang katotohanan na si Kristo ay nananahan sa atin at siya ang naghahalili ng kanyang kapangyarihan sa ating kahinaan. Ito ay ikagagalak natin dahil ang nararanasan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. Awit 73:23-26. Ako'y kasama mong palagian, inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw, at liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Aminin ang kahinaan. Alam natin sa sariling karanasan na tayo ay walang kapangyarihan. Aminin natin ang katotohanan ito. Mali ang paniniwala na ang kailangan lang natin ay kaunting tulong mula sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na kung tayo ay hiwalay kay Jesus ay wala tayong magagawa. Ang pag-amin ng kahinaan ng susi upang tayo ay makipag-isa kay Jesus at tumanggap ng kanyang kapangyarihan habang tayo ay nananatili na nakaugnay sa kanya. Efeso 6:10-12. Patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigba ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laban at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Malakas sa Panginoon. Ang mananampalataya ay malakas dahil siya ay nasa kanyang Panginoon. Hindi kung minsan ay malakas at kung minsan ay mahina, kundi laging mahina, ngunit dahil nasa Panginoon ay laging malakas. Hindi tayo dapat maghintay na makaramdam ng lakas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap natin na ang lakas ni Jesus ay para sa atin ngayon. Kapag ibinibigay natin ang ating buong pagkatao sa kapangyarihan ng Diyos, hinahalinhan niya ng kanyang kapangyarihan ang ating kahinaan. Juan 15:1-4-5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo.
Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Dinadaluyan ng buhay ni Kristo. Ang lakas ay para sa paggawa. Ang mahina na nakipag-isa kay Kristo ay dinadaluyan ng buhay ni Kristo at nagkakaroon ng kapangyarihan na gumawa para sa Diyos. Ang paraan ng pagpapalakas ay pananatili sa pakikinig at pagsunod kay Kristo. Ang lakas ay nananatiling lakas ni Kristo at ang kahinaan ay nananatiling ating kahinaan. Ngunit habang tayo ay nananatili kay Kristo, ang kanyang lakas ay dumadaloy sa atin, kaya tayo ay nakapamumunga ng kanyang mga gawa. Ang ating tunay na lakas. Ang tunay na lakas natin na sumasampalataya kay Kristo ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi sa ganap na pag-amin ng ating sariling kahinaan, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pananatili at pakikipag-isa kay Kristo, ang kanyang buhay, sapat na biyaya at perpektong kapangyarihan ang dumaloy at gumawa sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sa